Hi everyone! Happy first day of September. It's September 1st, pero mas excited pa ako ngayong September kaysa nung birthday ko nung August. Grabe! Super excited ako kasi merong malaking event na mangyayari ngayong September. And super excited ako sa event na yon dahil invited ako at invited ka din. And syempre, hindi ko na papahabain to. Ngayong araw na to, September 1st, gusto ko mag-iwan sa inyo ng mga encouragement para itong buong September ninyo ay magkaroon ng liwanag sa inyong mga isip, sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay. Oh, di ba? Ang saya. Napaka-good vibes talaga nitong September. And super duper excited ako. At alam ko, kahit kayo din ay excited dahil may mga inaantay kayo ngayong September. Hindi man tayo parehas, pero alam ko, ngayong araw na to at ngayong buong month na to, darating na yung matagal na nating inaantay sa buhay natin. Kaya, ang i-share ko sa inyo ay the end time blessings. O, diba? Gusto mo yon? Bakit ko nasabing end time blessings? Kasi po, ang buhay natin dito sa mundo ay hindi permanente at hindi rin po permanente na nandito tayo sa mundo. May panahon na pwedeng dumating ang Panginoon at may mga panahon na pwedeng matapos ang ating buhay. Pero bago yan, merong pagpapala at kasaganaan sa huling mga panahong ito. At sabi yan ng Diyos sa Joel 2:26, kayo'y kakain ng sagana at kayo'y mabubusog. At inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon yung Diyos na gumawa ng kababalaghan para sa inyo. So sa huling mga araw na ito, marami tayong nakikitang mga kaguluhan, mga digmaan, mga takot at kasamaan. 'Di ba? We are living in prophetic times. Every day, the news confirms what Jesus spoke about in Matthew 24. Ang sabi niya, there will be wars and rumors of wars, natural disasters, lawlessness increasing, and love of many growing cold. Ano ba yung sinasabi ko? Kitang-kita po natin sa ating mga mata at dinig na dinig natin sa ating mga tenga. Rumors of wars, yung mga locust, 'di ba? Yung wars hindi po natitigil yan, especially sa Israel. Tapos sa Asian countries, 'di ba? Nung nakaraan lang, palapit na ng palapit sa Pilipinas. Nakakatakot po, 'di ba? Tapos yung sea sa Israel that turns into blood or turning red. Tapos yung sky po nagiging pula. Yung moon nagiging pula. Yung wildfire na tumupok sa lahat ng mga bahay ng mga mayayamang tao at mga sikat na tao. Grabe yun, 'di ba? Wildfire na hindi po nila alam kung saan siya nanggaling. Earthquakes, tornadoes, hurricane, thunder, flood. These are not just ordinary events, but they are signs of the end times. Patapos na po ang mundo. Patapos na po ang mga paghihirap natin sa mundo. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan. Ang kanyang mga anak ay tatanggap ng mga pagpapala, kasaganaan at hindi lamang sa material na bagay kundi sa espiritual at buhay na walang hanggan. 'Di ba? Ang tanong, paano tayo makakaranas ng mga pagpapalang ito sa gitna ng kaguluhan? 'Di ba minsan napaka-imposible, pero alam niyo po, with God, nothing shall be impossible. So number 1, hindi ko na patatagalin ito. Blessings of provision. Ito yung mga sikretong dapat nating tandaan. The blessing of provision. Ang Diyos ay tapat na magbigay ng mga kailangan natin kahit sa panahon ng kaguluhan. For example po, yung blessing ko sa buhay ko na grabeng nag-uumapaw sa mga panahon na to, ngayong taon na to, grabe yung mga pagpapala ko sa buhay ko. Alam nyo po, akala ng iba, sobrang yaman ko, blessed na blessed ako kasi
Meron akong sasakyan, may bahay, may negosyo, may trabaho, lahat meron ka sis. Napakasuwerte mo. 'Di ba? Yun yung mga sinasabi ng mga tao sa'kin, naririnig ko na sinasabi nila na, wala namang problema 'yan si ano, si Jam kasi ano nasa kanya naman na lahat." Nagkakamali po kayo diyan. I've been Christian since I was born dahil nga po ang mga magulang ko ay pastor. And ang buhay ko po kahit na ako po ay born again Christian since I was born ay hindi po naging madali. I am a pastor's kid pero ang buhay ko hindi po naging perpekto. So just to sum it up sa buhay ko, ang buhay ko po ay grabeng gulo. Napakagulo po ng buhay ko. Hindi po ako umiinom ng alak, hindi rin po ako naninigarilyo, pero yung buhay ko naging magulo. Alam niyo po, dumating sa point ng buhay ko na nagrebelde ako sa aking mga magulang. Parang sabi ko, gusto kong matry ko ano yung nasa mundo. Kasi parang nandito na lang ako lagi sa church. So I tried to do what the people are doing here sa mundo, dito sa mundo. So, nag-try ako magbarkada, pero hindi pa ako umiinom, hindi rin po ako naninigarilyo, pero napabarkada ako, napasama ako, nagka-cutting classes ako, pero hindi rin po ako nagmumura, hindi ako nagsasabi ng mga bad words. Napabarkada ako, napasama ako, and then nagkaroon ako ng boyfriend, ganyan, tapos gulo-gulo talaga. And alam niyo po, ang buhay ko hindi naging perpekto dahil alam niyo po, ako ay umabot ng 6 years sa college. Grabe, 'di ba? 6 years ka talaga sa college. Baka naman nag-doctorate ka. Sana nga nag-doctorate na lang ako kasi naging 6 years yung pag-aaral ko sa college. Guys, kung saan-saan ako napunta. Nag-St. Paul ako, nag-St. Louis ako, nag-Lyceum Manila ako, tapos bumalik ulit ako ng St. Louis, tapos nag-Lyceum Manila ulit ako. Grabe, 'di ba? Nilibot ko na ang mga schools kasi wala akong nafi-feel na peace. Tapos parang mas lalong gumugulo yung buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako papatungo. And then so yun, to cut the story short, 6 years po akong nag-college. And then, nag-decide ako after ng college ko sa Manila na umuwi na ng Tugigaraw kasi gusto ko talaga dito mag-business. So, nag-put up ako ng sarili kong business at hindi po siya naging madali. And the Lord bless that business. And then, to cut the story short, kinasal kami ng asawa ko after ilang years naming mag-boyfriend. Kinasal po kami. And then, after po namin kinasal, ay nabuntis ako. Nagkaroon kami ng baby. And last year guys, eto na. Eto na, ang pinaka-summary ng buhay ko. Last year was the worst year of my life. Bakit ko sinasabing worst? Grabe naman yung term mo, sis. Ang worst naman. Bakit naman worst? Bakit naman worst? Eh, kitang-kita naman sa'yo, parang okay ka naman ngayon. Grabe po ang naging buhay ko last year. Last year po, yung asawa ko nagloko ng babae. Tapos, kamuntik po akong namatay sa pneumonia. Nagkasakit din yung baby ko, nag-pneumonia. Tapos, kamuntik pong mamatay yung baby ko. Kamuntik siyang nag-50-50 talaga yung ng buhay ni baby ko. As in, wala na siyang heartbeat. 2 beses namatay yung baby ko. Meron siyang congenital heart disease, meron siyang 4 na butas sa heart. May 3 sa loob, 1 sa labas. Tapos meron pa siyang pneumonia, meron siyang lung problem, meron siyang asthma. And then, ano pa ba? Nagkagulo-gulo yung business namin. Nawala yung mga customers namin, ang daming nangyari. Tapos, sobrang gulo, pati relationship namin ng asawa ko, kamuntik po kaming maghiwalay, in short. Kasi talagang ayaw ko na, hindi ko na kaya, as in every day is away day, ganun kalala siya. And grabe po yung mga nangyari sa buhay naming mag-asawa na we are talagang shinaken kami ng Diyos. At ang pinakamalala pong nangyari sa buhay ko last year was inarrest po ako dito sa sarili kong bahay. Nagkaroon po ako ng warrant of arrest and ang dami pong pulis dito sa loob ng bahay na kumuha sa akin. That was the worst year and worst experience of my life. Para akong nasa movie, pero hindi po ako nasa movie. Totoong buhay pala siya. Ganun kalala. So, eto na nga. To cut the story short, dinala nila ako
sa police station, and then kailangan kong mag-bail out. Pero bago po nag-bail out, dinala ko sa kulungan, dinala ko sa police station, nakaposas ako, pinagsuot ako ng orange na may letter P, talagang parang preso talaga, yung parang kriminal, parang nakapatay. Grabe talaga yung nangyari sa akin last year, as in, it's a public humiliation. And ngayon, nakakatuwa na lang na malaman na grabe pala, si Lord pala lahat, aayusin niya sa buhay mo. So ngayon, eto na. Alam niyo po kung bakit ako nakulong or bakit ako naaresto? Dahil lang po sa pagpo-post dito sa Facebook. Alam niyo naman po lahat na ako po ay content creator since then, YouTuber and content creator. Pero hindi ko po alam na sa paraan na yon na pagpo-post ko to give an honest review sa experience ko sa isang business ay ganun pala ang effect niya. At isa din po pala yon sa mabigat na kaso, yung cyber libel. So, kwento ko lang naman po doon kung ano talaga yung nangyari, kung ano yung nangyari sa akin, kung ano yung ginawa sa akin, kung paano ako binigyan ng service sa business na yon. Pero grabe, ganun pala kalala ang ang hatol sa cyber libel. So kahit pala nag-post ka lang at minura mo yung kapwa mo, pwede ka nang kasuhan ng cyber libel. Ganun po kalala ang cyber libel, kaya kailangan po nating aralin kung ano ang cyber libel. Ganun na po ngayon ang social media. Sobrang lala na po niya. And then, sabi ko parang it's so unfair kasi ako na nga yung biktima tapos ako pa yung nakulong. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi inilabas ako ng Diyos doon sa kaso na yon. Pero nung nilabas ako ng Diyos doon, nakita ko at pinarealize sa akin ng Diyos na anak, kailangan mong matuto. Kailangan mong magpatawad. Kasi last year po talagang grabe pati asawa ko hindi ko na kayang patawarin. Ang ibang mga friends ko nawala na rin kasi hindi ko na rin sila kayang patawarin. Ang daming nanakit sa akin na hindi ko talaga kayang patawarin. Talagang sabi ko ng Diyos sa akin, kailangan mong magpatawad. Katulad ng pagpapatawad na ibinibigay ko sa iyo at sa mga taong nagkakasala araw-araw. Kasi kasing lawak man, kasing laki man ng barko ang ating kasalanan, kasing lawak naman ng karagatan ang kanyang pagpapatawad. Napakabuti ni Lord, 'di ba? So that time nakaalis po ako sa kulungan or sa police station, and then nagkaroon ng kapatawaran between me and yung nagkaso po sa akin. So that was one of the greatest miracles sa buhay ko. So sabi ko, Lord, alam kong hindi mo tatapusin ang 2024 na magulo. And this year, binigay ni Lord at binalik ni Lord lahat ng mga nawala sa akin ng triple ngayong taon na to. So, yun yung number one, blessing of provision. Ngayong taon na to, sa kabila ng mga kaguluhan, mga kamalasan last year sa buhay ko, alam niyo po, last month lang, binigay sa akin ng Diyos yung hinihiling ko na magkaroon ako ng 6 digits na income doon po sa aking black na app. Yun po yung TikTok para mag-commission ako. Kasi nag-work po ako as affiliate sa TikTok din. So, madami po akong mga social media platforms and yun po yung mga kumikita sa akin. And then, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng 6 digits income dito sa TikTok. So, alam niyo po, nagkaroon ako in just 1 month, in just 1 week, binigyan ako ni Lord ng 104,000 pesos. And in just 1 month, nagkaroon po ako ng almost 300,000 pesos na income sa isa lang pong social media platform ko. Isa lang po yun. And then sabi ko, Lord, grabe, amazing talaga yung mga blessings mo. And then sa isa din pong business ko, sobrang daming pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Kaya kung sinasabi niyo pong napakaswerte ko, napakapalad ko, hindi po. Magkakaiba lang po tayo ng hinaharap ng mga circumstances at trials sa buhay natin. Pero lahat po tayo nagdadaan dyan. Pero yung dinadaanan natin, dadaanan lang natin, lilipas din yan, di ba? Kaya, ngayong 2025, ito po yung pinakamasayang taon sa buhay ko na masasabi kong binuksan ng Diyos lahat ng mga pagpapala sa buhay ko. Yung relasyon namin ng asawa ko naging maayos,
yung anak ko, hindi na naho-hospital, ako naging okay, kasi grabe po talaga nangyari sa akin last year, pati akala ko may brain tumor na rin ako, basta grabe. So ito na, kaya punta na tayo sa number 2, the blessing of protection. Ang Diyos, ang mga anak ng Diyos ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Kahit marami pong napapahamak sa ating paligid, iingatan niya ang kanyang mga anak. Yan po ay sabi niya sa Psalms 91:7, "A thousand may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you." Ibig sabihin, hindi po tayo kasama doon sa mga mapapahamak. Di ba nga, niligtas ako ng Diyos ilang beses na. Niligtas niya yung buhay ko. Niligtas niya yung buhay ng anak ko because of His protection. Andito po tayo under the hands of the Lord, under God's hands of protection. So, hindi po tayo na iaalis dyan. And that moment po, nung ginagawa ko ito, pinaalala sa akin ng Diyos yung protection niya sa amin nung pandemic. Imagine sa dami ng namatay, sa dami ng nagka-COVID, ni isa po sa family member namin, wala po nagka-COVID. Si father ko po is general manager ng isang pharmaceutical company, and nag-iikot po sila, sinasamahan niya yung mga supervisors niya para mag-ikot sa mga hospitals, pero yung mga supervisors na under him, nagka-COVID, kasama niya po ha, pero siya po hindi siya nagka-COVID. Ang galing ng Diyos, di ba? At hindi din po kami nagka-COVID sa loob ng bahay. So, number 3, the blessing of peace. Ang mundo ay puno ng takot at kaguluhan. Ngunit kay Jesus ay may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ang kapayapaang nagbibigay lakas upang tayo ay magpatuloy. Sabi nga ni Lord sa John 14:27, "Peace I leave you, my peace I give you." Diba? Alam niyo po, yung peace na yan, hindi po yan kayang bilhin ng mundo. Hindi po yan kayang bilhin ng pera, ng material na bagay. Hindi po. Alam niyo po yung peace, bakit ko sinasabi hindi siya kayang mabili? Hindi naman po natin ma-check out yung peace sa Shopee. Hindi po natin siya ma-check out sa TikTok. Hindi siya natin ma-check out sa Lazada. Wala pong ma-check out na peace or wala pong mabibiling peace sa grocery o sa palengke. Diba? Kung meron man, isa na ako sa bumili nun. Pero wala. Ang peace lang po na binibigay ng Diyos, ang totoong peace, yun lang po ay nanggagaling kay Lord. Alam niyo po, yung peace na nandito sa mundo, hindi po yan permanente. Kung sinasabi niyo na, inom ko lang ng alak yan, jam, okay na, makakalimutan ko ni problema. Yes, makakalimutan mo yung problema. Ilang hours? 5? 4 hours? 6 hours? 8 hours? Kung lasing na lasing ka talaga at dead drunk ka, ilang hours? 12 hours kang tulog? Paggising mo, may peace ka pa ba? Wala. There's no such thing as perfect peace in this world. Wala pong makakapagbigay sa atin kahit na gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo kasikat, wala pong peace na mahahanap sa mundong ito. Only kay Lord. 'Di ba? Kaya kay Lord ka na kung gusto mo ng peace. O 'di ba? Peace be with you. And number 4, blessings of spiritual fruitfulness. Sa huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu upang palakasin ang kanyang mga anak. Hindi lamang upang manatili, kundi upang maging ilaw at patotoo sa buong mundo. Sabi niya po dito sa Acts 2:17, "In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people." Ito ang gagawin ko sa huling araw. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. So yan po ay nangyayari na ngayon. Marami pong mga bata ang nagkakaroon ng mga testimonies ng rapture, ng heaven, ng
na nakikita nila si Lord, 'di ba? Kung magse-search lang po tayo ng maigi, sobrang dami nating maririnig ng mga testimonies ng mga bata, kahit mga matatanda, na dinadala ng Diyos sa heaven. At halos pare-parehas po yung testimony nila. Hindi po habang buhay na sa ibabaw tayo ng mundo, mga kapatid. Or mga kumare, hindi po tayo habang buhay na nandito sa mundo. Ang buhay po natin may katapusan. Lahat may hangganan. Lahat may katapusan. Pero ang mga panahong ito, gagamitin ng Diyos ang kanyang mga anak para ipahayag na siya ay malapit ng bumalik. So, ito po ang pinaka-exciting part sa lahat. Yeah. Yung pagbabalik ni Jesus. 'Di ba? Yeah. You know what? Sobrang exciting yung darating si Lord to get us. Diba? You want to go to heaven? Yeah. You want to see Jesus? Yeah. Yeah. You want to see Jesus? Yeah. Yeah. You want to praise Jesus in heaven? Yeah. Yeah. Diba? Yun po ang pinakamasaya sa buhay natin. And number 5, the blessing of eternal hope o walang hanggang pag-asa. Ang pinakamalaking pagpapala ay ang katiyakan ng muling pagbabalik ni Kristo. Ang kasaganaan na hindi nasisira, ay yun po ay ang buhay na walang hanggan kasama siya. Dahil alam niyo po, ang kasaganaan dito sa mundo, ang mga material na bagay, ang mga sasakyan, ang bahay natin, ang mga pera natin, ang mga savings natin, even yung mga cellphone natin, mga lupain natin, lahat po yan. Hindi po yan permanente. Maging ang buhay po natin, hindi permanente sa mundong ito. Lahat po ay may hangganan. Hindi natin alam kung kailan, kung paano, at kung saan, pero magtatapos po ang lahat. At ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para siya po ay tanggapin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sabi ng Diyos of John 14:3, I will come back and take you to be with me that you may also be where I am. Diba, nakalagay po yan sa Bible. At kung ako'y pumunta at maipaghanda ko kayo ng lugar, ako'y muling paparito at kayo'y tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroroon ay dumuon din naman kayo. Ang bait ni Lord, diba? Gusto niya tayo makasama sa heaven. Alam niyo po, ang buhay natin ay dalawa lang ang patutunguhan. Either heaven or hell. There's no such thing as purgatorio. Guys, walang purgatorio. Okay? Wala po yan sa Bible. It is not included na may purgatorio. Hindi po yan totoo. Gawa-gawa lang po yan ng tao. So, dalawa lang po ang sinasabi ng Diyos. Ang daan papuntang langit at ang daan papuntang impyerno. So, saan ka papatungo? Saan mo gustong pumaroon? Sa tingin niyo po ba? Example lang For example, may isang lalaki, nagkasala siya, sobrang dami niyang kasalanan ngayong araw na to. Kahit sa buhay niya, nagsasalita siya ng mga bad words, nagkakurs siya ng tao, marami siyang kaaway, nagsusugal siya, naninigarilyo, lasing, araw-araw nakikipag-away sa asawa, magulo ang relasyon nila. Sa tingin niyo po ba, for example, uminom siya ngayon, naglasing po siya ngayon. Tapos, nadisgrasya siya pa uwi. Nadisgrasya. Ngayon, sa tingin niyo po ba, saan siya pupunta? Lahat ng ginawa niya puro masama. Sa tingin niyo po ba, sa langit siya pupunta? Hindi po. Mga kapatid, we must accept that hell is real. Para lang din po yang dito sa mundo, sa ibabaw ng mundo. May hatol. Meron tayong judge, di ba? So ngayon, pag nakita ng judge, hahatulan na yung may kasalanan. Nakita ng judge na siya ay pumatay, siya ay nag-drugs, siya ay uminom, siya ay tawag dito, hiwalay sa asawa. Lahat po ng mga masasamang ginawa, nakalagay doon. Sasabihin po ba ng judge, hahatulan niya ba yung nagkasala na sabi niya, ay, nagkasala ka pala, laya ka na. Ganun po ba?
Laya ka na, ipagpatuloy mo lahat ng masasama mong gawain. Ganun po ba ang judge? No! Ang sasabihin ng judge, you are found guilty. Ibig sabihin, ikukulong ka. 'Di ba? Ganon din po ang Diyos. Hahatulan niya tayo ng naayon sa ating mga ginawa because He is a fair judge. Hindi po pwede lahat ay pupunta sa heaven. Kaya nga po, binibigay ni Lord yung Bible, yung salita niya, for us to know Him and for us to know the truth and the good and the bad. 'Di ba? Hindi po natin may iwasan sa mundong ito magkasala tayo because me, myself, and I've been there. Halos ilang taon po na talagang naging pasaway ako. But then, the Lord said, hindi habang buhay anak nandyan ka sa kasalanan. Tama na ang pagtatampisaw mo sa mundo. Bumalik ka na sa akin. Kasi naranasan ko po ang gulo talaga ng buhay sa mundo. Walang kapayapaan. Ngayon, binibigyan lang tayo ng Lord ng choice kung saan tayo papatungo. 'Di ba? And syempre, may conclusion pa ako dyan. Huwag muna tayong tumigil dyan. Ito po ang aking conclusion. Sa gitna ng huling panahon, maaaring tumindi ang dilim. Pero lalong nang niningning ang liwanag ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang sa material, kundi sa pagkakaroon ng presensya ng Diyos, kapayapaan, espiritu at walang hanggang buhay. Dahil alam nyo po, yung mga gamit natin, mga kayamanan natin, hindi po natin yan madadala pag namatay tayo. Sa tingin nyo po ba pag namatay tayo, madadala po natin yung bahay natin? Madadala po ba lahat natin ng mga investments natin pag namatay tayo? Hindi. Lahat po ng inipon natin dito sa lupa will be useless if we die. Lahat po ng pagod natin para mamuhay dito sa lupa at magpayaman at bumili ng mga properties, hindi po natin yan madadala sa ating buhay. Hubad tayong ginawa ng Diyos, kaya ubad din po tayong babalik sa lupa. 'Di ba? Kaya tayo po ay manalig, huwag po tayong matakot at mangamba, magtiwala tayo kay Jesus na ating pag-asa. Number 2, tayo ay manatili. Huwag lumayo sa Diyos, manatili tayo sa kanyang salita at presensya at huli, maglingkod. Sa huling panahon tayo ay tinawag hindi lamang para tumanggap ng mga pagpapala. Hindi lang po tanggap tayo ng pagpapala, tayo din po ay maglingkod sa nagpapala sa atin. Diba? Para tayo din po ay maging pagpapala sa iba. Amen? So sa huling panahon na ito, ay hindi po tayo dapat matakot dahil anak tayo ng Diyos. Kundi sa mga panahon na ito, ay tayo ay maging pagpapala, tayo ay maging masagana at matibay na pag-asa ng mga nangangailangan. Kaya ito lang po yung may iwan ko sa inyo because this is September 1. Thank you so much everyone for watching my testimony and my word for today. Ayan. Sobrang hina ng boses ko kanina kasi tulog po siya. Ngayon gising na siya. O di ba nagsisigawan na? Say hi to everyone. Happy first day of September. Happy day, September. Jesus loves you. God bless. Okay, bye everyone. Jesus loves you. God bless.